Ito yung binay ko kanina. So ayun, nakapag-video ako kaya mai-share ko sa inyo yung recipe neto. So sa batch na to is 7 loop 2. Yung list of ingredients neto, ilagay ko na lang po sa comment section para hindi na kayo mahirapan pang maghanap. Ang gamit kong banana dito ay lakatan. Much better mga mommy kapag yung hinog na. Iba yung sarap talaga niya sa banana loaf. Pero minsan nahihirapan ako maghanap kaya no choice tayo. Yung tama lang yung pagkahinog niya. At ang gamitin nyo palang oil ay wag yung nakabote. Gamitin nyo po. Ang mas nire-recommend ko palagi ay yung vegetable oil. Kaso naubusan ako ngayon kaya canola oil yung gamit ko. Pagdating naman din sa flour, ang ginagamit ko ay Pilmico flour. So may binibilhan ako dito sa TikTok. Kaso lagi silang sold out. Kaya bumili ako sa physical store sa All About Baking. Medyo pricey nga lang siya kasi 80 pesos per kilo na siya. Tapos sa Black Up kasi ay nasa 70 lang. At sa paglagay pala ng flour sa wet butter natin ay 1 at a time lang siya. Tapos haluin nyo po and also salain nyo po yung flour kasi marami talaga siyang buo-buo. At pwede kayong gumamit ng hand mixer sa paghalo ng flour pero huwag nyo pong i-overmix. Ito na yung banana butter natin. So hinalo ko lang siya ulit. Then nag-add lang ako ng chocolate chips. Galing dito sa All About Baking. Naubusan kasi ako ng Beryl's dark chocolate chips. Yun din yung palagi kong ginagamit talaga. Maganda kasi ang quality nun. Tapos sa portion natin ay 300 to 310 grams naman. Ang gamit kong loaf pan dito ay rectangular to 670 or 680 ml po ang gamitin nyo as long as rectangular. At ayun nga, yung banana butter natin ay saktong-sakto talaga siya sa 7 na loaf. At isa pa mga mami, gumamit pala kayo ng timbangan para consistent yung mga timbang ng mga baked goodies nyo and also hindi rin kayo mahihirapan na mag-costing. Ayun lang, have a blessed day everyone!